Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa mga aral mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral na kung saan tayo ay tumigil nung si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay magsisimula na sa kanyang hijrah o yung kanyang pag-emigrate mula sa Makkah papunta ng Madina. Ang mga pinuno ng mga Quraysh ay lahat ng paraan ay ginawa nila upang mapigilan nila ang pagpapalaganap ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng relihiyong Islam. At patuloy pa rin si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpaparating ng mensahe ng Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha at napagkaisahan ng mga pinuno ng mga Quraysh na mga hindi mananampalataya na sila ay magkaroon ng pagtitipon. At iba-iba ang kanilang mga pananaw kung ano ang pinakamagandang dapat nilang gawin. At isa sa sinabi ni Abu Jahl, si Abu Jahl ay kabilang sa pinuno ng mga hindi mananampalatayang mga Quraysh na kaniyang sinabi na ito naman ay sinang-ayunan ng mga pinuno ng mga Quraysh na mayroon akong isang tinatawag na magandang sasabihin sa inyo na kukuha tayo ng isang binata, isang tao, isang lalaki sa bawat tribo ng Quraysh. At ang gagawin ng mga binatilyong ito, na sila ay galing sa malaking pamilya ng mga Quraysh, ay sila ay papatay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ng mapatay ng lahat ng mga tribo na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sila makaganti dahil siyempre lahat sila ay mula sa malaking pamilya. Kumuha sila sa lahat ng mga tribo o mga pamilya ng mga Quraysh. At ito naman ay sinang-ayunan ng mga pinuno ng mga Quraysh na binalak nila na patayin si Propeta sallallahu alaihi wasallam at yun nga ang gagamitin nila na sila ay pipili sa bawat mga tribo, bawat pamilya, malaking pamilya ng mga Quraysh para hindi na gumanti ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil buong pamilya ng Quraysh ay kabilang sa pumatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang ito sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, patunay na siya ay propeta mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil dumating sa kanya si Jibril, Anghel Jibril alaihi salam, at sinabihan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa balak ng mga tao na ito, yung mga Quraysh, na sinabi niya na ngayong gabi ay huwag kang matutulog sa iyong higaan. At pinahintulutan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maghijra sa kinabukasan na ito. Kinabukasan ay pumunta siya kay Abu Bakr as-Siddiq at siya ay nagpaalam at nagsabi kay Abu Bakr na sila ay papunta ng Madina, sila ay maghijra mula Makkah papunta ng Madina at bumalik muli siya sa kanyang bahay at sinabihan niya si Ali bin Abi Talib. Pinsan niya si Ali bin Abi Talib dahil anak ng kanyang tiyuhin na kung saan dun siya lumaki na si Abu Talib, na siya ay tinatawag na matulog sa gabing yun sa kanyang higaan. At pagkatapos noon, nung sumapit na ang gabi, ay siya ay naghijra. Naghijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama niya si Abu Bakr as-Siddiq. Kasama niya si Abu Bakr as-Siddiq na matalik niyang kaibigan. Ang tinatawag na Makkah ay dito at dito yung Madina. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya dumiretso na galing Makkah na dumiretso siya sa Madina. Bagkus ang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay pumunta sa likod ng Makkah. At syempre ang gagawin ng mga tao
na naganap sa kanya ay hahanapin nila daan papunta ng Madina. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga ginamit niya na mga techniques ay yung dumaan siya sa likod pagkatapos ay saka umikot papunta ng Madina. At nung sila ay pumunta na doon, sila ay lumabas na sa kanyang bahay, sila ay pumunta sa tinatawag na Ghari Thawr, bundok na tinatawag na Thawr, na merong isang kuweba doon na tinatawag na Ghari Thawr. Ang Jabal o Jabal An-Nur ay doon ibinaba ang Quran. Ang kabilang bundok naman ay ito yung Jabal Ath-Thur, Jabal Ath-Thur ay doon kung saan nagtago si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakr As-Siddiq. At doon nga pumunta sila doon. At bago yun, syempre nung kinaumagahan, bago dumating yung umaga, ay kumuha si Propeta sallallahu alaihi wasallam ng tinatawag na buhangin, at ito ay tinapon niya sa mga Quraysh na sila ay nandoon sa labas ng bahay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Inaabangan nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at yun nga nagagawin nila, papatay nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero gaya na sabi natin, na siya pinangalagaan ng Allah at binalitaan siya ni Jibril alaihi salam sa balak ng mga Quraysh. At dito na nakita nila, hindi nila nakita actually si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah ay nagtapon siya ng mga alikabok sa kanila, at binasa niya yung aya na waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ito'y binasa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at siya ay dumaan na hindi nakita, hindi sila nagising at nakita, hindi nila naramdaman ang pagdaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang inabutan sila ng umaga, at hindi nila nalaman na nakalabas na pala si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sila ay naghijra, nagtago kasama niya si Abu Bakr As-Siddiq sa Ghari Ath-Thawr. At may dumaan na isang lalaki at sinabi niya na, bakit kayo nandiyan? Sino ang hinahanap niyo? Sino ang hinihintay niyo? Sinabi nila na si Muhammad. Sinabi niya na kayo ay nalugi dahil dumaan na si Propeta o si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita nila na ang nakatulog o nakahiga doon sa higaan niya ay si Ali bin Abi Talib. At tinanong nila at sinabi niya na hindi ko alam kung nasaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, nung sila ay pumasok, bago sila pumasok sa tinatawag na kuweba ng Thawr, ay pumasok si Abu Bakr As-Siddiq. Tiningnan niya kung ano ang nasa loob ng Ghari Thawr, at pagkatapos sa kuweba na yon, at pagkatapos ay pinapasok niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga butas doon sa tinatawag na Ghari Thawr, at ito ay tinakpan ni Abu Bakr As-Siddiq sa pamamagitan ng kanyang mga paa at pamamagitan ng kanyang kamay. At sa sobrang pagod nila ay nakatulog si Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakasandal siya kay Abu Bakr As-Siddiq, at hindi inaasahan na tinuklaw ng ahas si Abu Bakr As-Siddiq. Ngunit hindi siya gumagalaw dahil nakatulog si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hita. Siya ay nakatulog doon si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ayaw niya magising si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi niya mapigil dahil masakit ang pagtuklaw sa kanya, at dahil dito ay nakaluha siya sa sobrang sakit at nahulog ito sa mukha ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya nagising si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at muli ay sinabi niya na ya Abu Bakr, ano ang nangyari? Sinabi niya, ya Rasulullah, o Propeta ng Allah, ako ay kinagat ng ahas. Subhanallah. At ito ay tinatawag na ginamot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ayon kay Abu Bakr As-Siddiq na parang walang nangyari sa akin, parang walang tumuklaw sa akin. Subhanallah. Yan ay kabilang sa mga himala na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta, lalo na kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay nanatili doon ng 3 araw, at noong ang mga Quraysh ay sila ay naghanap at naghanap. Halos lahat ng kanilang pwersa ay ginamit nila para hanapin kung saan pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nahirapan sila dahil buong akala nila ay siya ay papunta ng Madina. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay pumunta ng
tinatawag ng siya ay pumunta sa likod ng Makkah, pagkatapos ay umikot siya papunta ng Madina. At kabilang din sa nangyari habang sila ay nandoon sa tinatawag na Ghari Thawr, ay dumating ang mga ibang mga kawal, mga tauhan ng mga Quraysh na halos nakita na ni Abu Bakr as-Siddiq at saka ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga paa nila na nandoon mismo sa tinatawag na baba, sa baba ng tinatawag na ng kuweba na yun. At kung sila ay ibinaba nila ang kanilang paningin at tiningnan nila, ay makikita nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakr. Ngunit sinabi ni Abu Bakr, "Ya Rasulullah, baka tayo ay makita nila. Huwag kang matakot," sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka ya Abu Bakr bithnaini Allahu thalithuhuma." Ano ang palagay mo, ya Abu Bakr, ya Abu Bakr, na dalawa tayo at kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya na magtiwala ka, huwag ka matakot dahil kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan ng 3 araw ay sila ay naglakbay. Sila ay umikot hanggang papunta ng Madina. Ang kanilang ginawa ay nag-arkila si Abu Bakr as-Siddiq ng alipin at yung marunong sa tinatawag na daanan papunta ng tinatawag na Madina. Yan po ay kabilang sa mga pinapahintulutan sa atin, yung mga kinakailangan natin. Bagkus kung ito ay kinakailangan, ay walang masama dito, tulad ng ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay nag-arkila ng hindi Muslim, bagkus ang tao na ito ay kabilang sa mga musyrikin ng mga Quraysh, ngunit sila ay umupa, sila ay nagbayad sa kanya para tulungan sila sa paglabas ng Makkah papunta ng Madina. Isa sa mga nangyari na ito ay mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam habang sila ay sa gitna ng daan, ay dumaan sila sa isang khayma, isang parang tent, isang bahay na kung saan mayroong mag-asawa dito na si Ummu Ma'bad, isang al-Khuzaiya, isang babae, at sila ay nagpahinga dun sa kanila at pagkatapos ay humingi siya, si Propeta sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakr, ng gatas ng kambing at sila ay bibili. Ngunit sinabi ni Ummu Ma'bad na wala silang natitirang gatas sa mga oras na iyon. At may nakita siya na isang tupa na halos wala ng lakas, napakapayat niya, nandun sa gilid ng khayma, yung sa tent na yon. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede ba akong kumuha ng gatas sa tupa na ito? Sinabi ni Ummu Ma'bad na kung kaya mo, dahil yan ay napakapayat at yan ay tinatawag na pag-iwanan. So wala kang makukuha na gatas dyan. Ngunit hinawakan siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ay biglang nagkaroon ng gatas ang kambing na ito o yung tupa na ito hanggang sila ay nakainom. Si Abu Bakr as-Siddiq at yung kasama nila, ganun din si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din si Ummu Ma'bad, itong babae na ito, at ganun din na nakakuha pa sila, nagtira pa sila ng nilagay nila sa lalagyan na mula sa tupa na ito. Kabilang ito sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay naglakbay, si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakr as-Siddiq at yung tumulong sa kanila na inarkila ni Abu Bakr as-Siddiq at saka si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay dumating sa Madina at nung sila ay dumating sa Madina, bago sila dumating doon, ay nalaman na ng mga taga-Madina na paparating si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At karamihan sa kanila ay hindi nila nakita si Propeta sallallahu alaihi wasallam maliban doon sa pumunta sa kanya sa Makkah na nakipagkasundo sa kanya na siya ay susuportahan. At tuwang-tuwa ang mga taga-Madina dahil kabilang ito sa sinabi ng mga Hudyo na darating ang propeta na ito. Ito ay nasa kasulatan ng mga Hudyo. At sinalubong nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakasaya ng mga tao sa Madina. At ayon po sa ating mga ulama, na pagkaisahan po jamahir o yung majority ng ating mga ulama, yung binabanggit po sa history na tala'al badru alayna, wala pong matibay na dalil yan. Hindi po yan nangyari at wala pong nangyari ng mga kantahan na ganyan.
Yan po ay nababanggit sa ibang mga history, pero ayon po sa ating mga ulama, sa ating mga pantas, ang pinakatama po, yan po ay walang matibay na dalil o katibayan o malakas na dalil na yan ay totoong nangyari. Bagkus sinalubong siya ng mga taga Madina, ngunit hindi nangyari itong mga kantahan na ito. Siya ay unang bumaba sa Quba. Siya ay nanatili doon ng 4 na araw at ipinatayo ang pinakaunang masjid na ito, ang Masjid Quba. Ang pinakaunang masjid na ipinatayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya pa ay nakatulong dahil siya ay nagbuhat ng ibang mga bato na tumulong sa pagpapatayo ng Masjid Quba. At pagkatapos, kayong tatanungin kayo, anong pinakaunang masjid na ipinatayo sa Islam o sa pagdating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay ang Masjid Quba. Na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang magsagawa ng wudu sa kanyang bahay, na siya ay pumunta sa Masjid Quba, ay para siyang nagsagawa ng umrah. Yan ang gantimpalan niya. At pagkatapos noon, siya ay pumunta. Siya naman ay pumunta sa tinatawag na Madina. Siya ay inabutan ng Jum'ah sa isang wadi, isang lugar, at pagkatapos sa araw ng Sabado ay nakapasok siya sa Madina, sa loob mismo ng Madina, na ito ay tinatawag na Yathrib. Ito ay tinatawag na Yathrib, bago ito tawagin na Madina. At pagkatapos ay hinayaan nila yung kamelyo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan siya umupo, at sinabi niya sa mga tao na hayaan niyo siya dahil siya ay may nag-uutos sa kanya, na ito ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa umupo siya sa isang lugar at doon ipinatayo ang masjid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ang tinatawag na Masjid An-Nabawi, masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay 3 bagay ang kanyang pundasyon na unang ginawa, na unang ipinatayo sa kanyang pagpasok sa Madina. Unang-una, ito ang pagpapatayo ng masjid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang masjid na kung saan doon ay ginagawa yung pag-aaral sa Islam. Dito yung pag-aaral sa Sharia ng sa pamumuhay ng Islamikong pamumuhay. Ang Islam kasi ito ay uri o klase o pamamaraan ng pamumuhay. Kaya lahat ng antas ng pamumuhay natin ay kasama natin ang Islam. At sa masjid na ito ay nandito yung madrasa, nandito nag-aaral, nandito yung mga tinatawag na mga sahaba, at kaya pinakamahalaga ito. Sa bawat lugar na Muslim ay kabilang sa pinakaunang dapat na ipatayo dito ay ang tinatawag na masjid. At ito ang unang pinatayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan dito nakikita-kita ang mga sahaba dito. Tinuturuan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba, at pagkatapos ay yung tinatawag na ginawa niyang magkapatid. Pangalawa ito, ginawa niyang magkapatid ang mga Muslimin, ang mga Muhajirin at saka mga Ansar. Ang mga Muhajirin ay galing ng Makkah, kaya tinawag na Muhajir, naglakbay, nag-emigrate. Mga Muhajirin galing ng Makkah, pumunta ng Madina, at ang mga Ansar ay sila naman ang sumuporta, tumulong sa mga Muhajirin na sila ay mga taga Madina. So ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay magkakapatid. At kabilang sa nabanggit doon sa history ay si Sa'ad bin Rabi', na isa sa mga taga Madina, isa sa mga mayaman sa Madina, na sinabi niya kay Abdurrahman bin Auf na pumili ka sa aking mga asawa at hihiwalayan ko upang mapakasalan mo. At pumili ka sa mga kayamanan ko at hatiin ko para sa iyo. Ngunit si Abdurrahman bin Auf ay kanyang sinabi na biyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kayamanan, sa iyong ano bang meron ka. Biyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ituro mo sa akin ang inyong palengke, dahil siya ay tinatawag na gusto niya na maghanap buhay. At pagkaraan ng ilang buwan, halos taon, hindi pa nag-isang taon, ay kabilang na si Abdurrahman bin Auf sa mga may kaya sa buhay na namumuhay sa Madina, dahil siya ay naghanap buhay. Yan ay isa sa mga kwento na naikwento ng ating mga ulama patungkol sa ginawang pagkakapatiran ng mga Ansar at saka yung mga Muhajirin. Pangatlo na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang kasunduan sa pagitan ng mga
mga Muslim at yung mga nakatira sa Madina na sila ang mga Hudyo at yung mga hindi pa mga Muslim na nakatira sa Madina. Sila ay nagkaisa na kapag may darating na masasamang mga tao na gustong umatake sa Madina, ay sila ay susuporta sa tinatawag na pangangalaga sa Madina. At ganoon din, kaya sa Islam hindi po ipinagbabawal ang makipagkasundo sa mga hindi mananampalataya, lalo-lalo na kung ito ay kinakailangan. At ito ay isa sa mga ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakipagkasundo siya. Na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga nakatira sa Madina upang mapangalagaan, lalo-lalo na mas marami ngayon ang mga Muslim sa Madina sa pamumuno ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito ang pinakaunang ginawa niya, ang masjid, na kung saan dito ay ang pag-aaral, dito ang pagpapataas ng iman, na kung saan dito rin sa atin may mga masjid, may mga Islamic center, alhamdulillah, yung pagkakaroon ng pagkakapatiran sa pagitan ng mga Muslim. Tayo, dapat ay magkaroon tayo ng malakas na pagkakapatiran. Hindi nakakasagabal sa atin yung tayo ay isang Maranao, Maguindanao, Tausug, Giacan, kundi dapat ay maging mas palakasin natin ang pagkakapatiran natin bilang isang mananampalataya, bilang isang mga Muslim. Okay? Anuman ang ating kapatid, sila man ay balik Islam, sila man ay Maranao, Maguindanao, Tausug, anuman, yan ay hindi maging sagabal, kundi palakasin natin ang pagiging kapatiran natin bilang isang mananampalataya. Dahil nakita natin ang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ay isa sa mga nakatulong sa pagpundasyon ng Islam. At pinakahuli, yung kasunduan na sa pagitan ng mga Muslim at saka sa mga nakatira sa nakakapalibot sa Madina. So ito po ang ating pag-aaral sa araw na ito, at inshallah sa sunod nating pag-aaral ay sisikapin natin na mapag-aaral natin yung mga mangyayari sa labanan ng Badr at yung pamumuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina at yung mga sumunod na mga iba pang mga nangyari na labanan sa Madina. At nawa, gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at makapulot tayo ng aral sa talabuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po ng sumusubaybay sa inyo ay maraming salamat po sa inyo. Nawa, gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po ng bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.